navigation at nakapag ka nga sa navigation ng system, dito mo malalaman, wait lang po, magbubura lang ako. Dito hindi ko po kayo tinatalikudan. Ayan. Dito nyo malalaman paano ba mag-navigate ng system. Dito nyo malalaman paano ba papasok, di ba, sa pinasok nyo. And sure, everyone sa atin, yung nakita mo yung ganitong negosyo, ang nakita mo talaga, paano ba magkaroon ng online ticketing, paano ba magkaroon ng payment center, paano ba mag-remittance. And once na pumasok dito, sabi nga natin, di ba, dito mo aaralin. Diba? Dito mo aaralin paano ba sa system natin. Ayan. Diba? Yun nga lang mahal. Diba? Kamali ka. Ayan. Wait lang. Yun. Ang ating may mga pa-clicker na dito. Sasabi natin, knowledge, learn, or you earn. Sabi nga natin, para magkaroon ka. Ayan natin. Knowledge. Ayan. Diba? Ayan. Sabi nga natin, para magkaroon ka ng edge sa ginagawa mo kay Spartans Worldwide, diba? Kailangan may alam ka ginagawa mo. Dapat may alam ka dito sa negosyo ng pinasok mo. Kailangan ang gagawin natin ay ano yan, di ba? Mag-learn tayo. So bago ka magka-earn, bago ka kumita, ang kailangan mo, syempre, is mag-aral ka dun sa negosyo. Tama ba? So syempre, dito sa negosyo natin, ang magandang bagay, napaka natin dito, studio audience, talaga mo tumatama, di ba? So dito, para magkaroon ka ng edge sa ginagawa mo, mas maganda, di ba, is alam mo at yung negosyo na pinasok mo. Okay? So syempre, dito, para magkaroon ka ng idea, para magkaroon ka ng learning sa ginagawa mo, ito po yung unang step. Ayan. Sa unang step, kailangan meron kang S-class. Ayan. So okay lang ba pa-type dyan? Kung ikaw po, ayan, okay lang ba pa-type ng number 4? Ayan, kung ikaw ay meron ng S-class. Okay lang ba para at least makita ko sino ba yung may S-class na dito? Ayan. Huwag mo nang picturean. Ayan. Check lang wait lang. Titignan ko kasi gusto kong makita. Diba? Sino ba yung merong S-class dito sa negosyo? Wait lang Gusto ko kasi nakikita ko yung mga kausap ko. Ay nakikita ko yan. Okay, si upline na lang ba ang may S-class? Ayan, si upline, Miel, ayan, sino pa yung merong mga S-class? Kasi, hello, ayan. Sa S-class, syempre, kung sa labas, sa school, meron kang tinatawag na module, dito kay Spartans Worldwide, para malaman mo rin kung saan ka napapunta, ano na yung mga learnings mo, ano na yung mga alam mo, di ba? Ito yung pinaka-guide mo habang ginagawa mo to para maging successful ka. Ayan. So, fast earn, fast. Like nang sinabi ko dito, para magkaroon ka ng edge. Ayan. Para magkaroon ka ng edge, kailangan mas mabilis kang matuto. So dito sa ating kay Spartans Worldwide, meron lang tayong na kailangan mong atenan, which is unang-una, which is yung ating Spartans Business Orientation, which is yung ating SBO. Ayan, sa ating SBO, dito mo malalaman, di ba, ano ba yung marketing plan ng negosyo? Kung ikaw ay bago, dito ka unang pinasok, di ba? Sa SBO natin, para malaman mo paano ba tumatakbo, ano ba yung kitaan, di ba? Ano ba yung marketing plan ng business? Ating SBO. The next one po natin is yung ating Prime, ayan, which is yung product
integrated mentorship. Ayan, dito naman malalaman para malaman mo ano ba yung benefit ng bago nating mga produkto, lalo pa ang dami nating mga produkto ngayon, di ba? Una-una si barley. Sumunod yung ating Lean Bean Coffee na caramel macchiato. Di ba? Pag social na macchiato. So may macchiato tayo. Siyempre, yung ating dalawang mga sabon na talaga naman may mas pina-improve, mas pinaganda. Yun po natin dito sa ating Prime, ano ba yung mga benefit ng mga bago nating mga produkto? Diba? Next naman po natin is yung ating tip or technical information program, which is yung inatinan nyo po today. Dito nyo malalaman how to navigate the system, ano ba yung mga kailangan para pag pumasok ako sa ganito, ano ba yung mga kailangan kong step by step. Yan po is dito sa ating tip. Okay? Every Thursday, every Monday, every 6 p.m. po natin is yung ating next, which is next executive training. Ayan. Kung ikaw is bago ka sa pagnenegosyo, ikaw ay bago na empleyado, ay kumbaga bago ka na galing empleyado papunta ng mas maganda, huwag kang titigil na pumasok dyan sa ating next. Kasi etong next is dito yung paano malalaman paano ba yung magiging attitude ko pag negosyante na ako? Ano ba yung kailangan kong baguhin pag negosyante ako? Yan po is maaral mo yan dito sa ating next. So nakakasunod pa po ba ang lahat? Okay lang. Pa-type ng number 5. Ayan. Kung nakikita ko pang buhay na buhay pa kayo dyan. Diba? So, bakit naman ko kung buhay pa po yung atin. And lang po ba, paki-message ako kung bumibilis ako kasi pag na-excite ako, nagiging rapper ako. Yan. So, mas maganda, message nyo na ako talaga dyan. Siyempre, bukod sa mga free trainings nating kinokondak, na to, yung mga special training, wag mong kakalimutan. Kasi dito, kung lahat itong mga learnings na to is napapasukan mo, yung mga special trainings na talaga namang learnings, wag mong kakalimutan, kailangan maka-attend ka dyan. Diba? Kasi foundation to success, dyan naman, ano ba yung kumbaga kung gayon yes. And next naman po natin, which is yung ating body and soul. At yung kailangan mong malaman pag ikaw ay isang negosyante, diba? Paano mo gagawin yung negosyo? Ito talaga yung kasama yung mga team building. Yan po yung ating BMS. And ang good thing neto, di ba? Ng BMS this coming 8 na araw. So mas maganda. Maganda makapagpa-reserve ka na ng slot mo. Kasi mga yan, nako, ako personally, talagang itinulak ko yung sarili ko, di ba? Talagang pinagsiksikan ko yung sarili ko. Advanced trainings na yan. So, mas maganda. Kung ikaw pinipilit ka ng upline mo, good for you kasi hindi lahat pinipilit. Diba? Hindi lahat ka dyan. Kung ikaw good that. Ayan. Talaga naman. Putol-putol po. Hello. Hi guys. Okay lang ba pa-type ng number? Pa rin po ba ako? Sabi po ni upline. Pa-type ng number 8 kung putol-putol po. Pag-type number 1 kung straight naman po. Kung tama naman, kung naririnig po. Ay, lang nawala. Ayan. Ang pa-type ng number, ay may iba putol-putol. Iba. Okay. Yung iba po, sa akin po ba yung putol-putol? Wait lang po try ko po dito sa aking cellphone. Hello po. Okay lang ba buo naman po? Okay. Sa lahat ng hindi buo yung boses ko,
umakyat ka na sa bubong. Baka mamaya, kailangan mo lang ng magandang signal. Akyat ka lang. Kasi, ayan, okay na po, Ma'am Nessa. Ayan, okay, okay. Okay, sa lahat. Bubong ngayon pala. Okay. Ayan, next. Kompleto na sa lahat. So, like, eto, aatinan nating mga trainings, di ba? Yung ating SBO, Prime, Next, and Tip is kailangan 5 times mo po siyang aatinan. Ma'am Nes, bakit kailangan 5 times kung atinan yan? Kasi po, etong mga trainings, usually, di ba, pagkanta, gusto mong aralin yung negosyo, o gusto mong aralin yung isang kanta, pag message mo lang, hindi mo siya makakabisa. Pero pag paulit mo nang kumbaga na isang kahit nakapikit ka, kaya mo. Tama ba? So dito, yung negosyo din natin, hanggat hindi ka pa, kumbaga hindi mo pa nakakabisado, hindi ka pa nakakaakyat sa stage na to, hindi mo pa kumbaga hindi mo pa nagte-training ng mga bagay na to, I suggest mag-attend ka every training. 'Di ba? Kasi dito talaga kahit nakapikit ka, makikita mo talaga, mas makakabisado mo yung negosyo kung paulit-ulit mo. And like ito, 5 times po yan. And ang good thing yan, di ba? Yung ating S-Class, pag natapos mo yan, ikaw, isipin mo pwede kang maging company speaker like us, or di kaya, di ba, makakagraduate ka ng S-Class, di ba? Yun yung maganda. And sa lahat po naman ito po ay pinipirmahan. Like for example, ngayong tip, di ba? Nag-attend ka. After mo sa akin, Ma'am, yes, paano pag nasa ibang bansa ako, nasa ibang lugar ako, paano ko mapapapirmahan? Kaya lagi kong sinasabi, or lagi namin sinasabi, mag-on cam ka. After presentation, screenshot ka. After this screenshot ka, tapos ipakita mo, isend mo sa amin, pipirmahan po namin yan with your upline para at least makita namin kung talagang nag-attend ka ng training. And minsan, medyo stricto ako pagdating dyan. Sabi nila, ay, kaya ayoko kay Nessa eh. Alam mo kung bakit? Diba? Kasi minsan, nag-attend ng training. Tapos pag tinanong mo, paano pumasok sa ganito, hindi na alam. Diba? Kaya nga lagi namin sinasabi, 5 times yung atinan. Or di kaya, pag umattend ka, be attentive din sa mga sinasabi namin. Kasi syempre, ayaw naman namin na umattend ka na ng 2 hours, ng 1 or 2 hours dito sa trainings, tapos hindi mo pa pala kabisado. Kasi madami tayong mga nagiging error. Minsan is human error. Na which is naka-attend ka na dito, tinignan mo lang, tinitigan mo lang, pero hindi mo siya, sabi nga natin, iba yung naririnig sa naiintindihan. So mas maganda is naiintindihan po natin. Okay lang po ba? Nakakasunod pa po ba ang lahat? Next naman po natin, ayan, disclaimer lang po. Dito sa ating business o sa ating kumpanya, nagko-conduct po tayo ng mga trainings, mga free trainings po na pwede mong magamit sa pagnenegosyo mo. Pero syempre, si company is not, di ba, liable sa mga mangyayari sa ginagawa mo, yung mga human errors, mga errors mo, kasi po, nagkakandak si company. Sabi nga dito, failure to do shall not render the company liable for any mistake and misrepresentation. Kaya lagi po namin sinasabi, mag-attend ng training. Okay po? And the moment na, for example, from home base, gusto mo na mag-upgrade into satellite, ayan, pwede mong kausapin ng mga sponsors mo para at least, di ba, ma-accommodate ka kung paano ka mag-upgrade. So, next naman po, ito po yung mga basic information. Habang ang una, syempre, ano po ba, Apnes? Yung business po ba natin kay Spartans is third party po tayo? No. Meron po tayong sariling server which is server. Kasi may mga iba't ginagamit sa labas, mga online platform sa labas na naka-third party ginagamit yung ibang mga server. And ang good thing sa atin, meron tayong sariling server
which is si Leonida. So yan, kung gaano katibay si Leonida sa movie na napanood mo, ganun din po yung ating business. So, yung ating system. Kasi usually natatakot baka ma-hack. Don't worry, meron tayong mga good ITs na talaga namang sobrang gagaling pagdating sa system. Okay? So dito, last time, dati, yan yung ating pinaka-URL, yung ating website is spartansworldwide.com. Ngayon po, nagpalit na tayo, ayan, ng ating SWC Travels with S.com. Ayan. So dito, i-type mo lang yan sa cellphone mo or sa laptop para at least, di ba, makapasok ka po. Meron tayong isang pinapasok which is spartansworldwide.net. Yun naman po is yung landing page natin. Okay? Kasi may naguguluhan na, ano ba yung pinagkaiba nitong SWC saka spartansworldwide.net? Okay po? Yung isa, for example, pumunta ka sa Facebook, di ba? May nakalagay doon, makita mo yung pinakaano, yun yung landing page. Same as kay Spartans Worldwide, may landing page din tayong mabibisit ng mga kliyente natin, which is yung spartansworldwide.net. Okay? Dito po, once na franchise ka na, automatic, pwede ka nandun dito sa ating SWTravels.com para magkaroon, makapag-login ka at makapagpasok ka sa system natin. Kasunod pa po ba ang lahat? Okay lang ba malaman? Pa-type ng number 11. Yan, okay. Nakakasunod pa daw po ang lahat. So, paano ba mag-start kay Spartans Worldwide? Paano ba mag-login? Siyempre, like na sinabi ko, punta ka dito sa ating SWC.com. Then, siyempre, yung binigay mong username, sa iyong sponsor, sa direct sponsor mo, dapat character. Then, syempre, yung nilagay na password dyan sa'yo, automatic possible na temporary password mo lang yan. Yun yung i-input mo once po na pumasok ka dun sa system na. Okay, ang ating password is alphanumeric, so dapat may combination ng capital, number, and special character. Okay, once na pagpasok mo, automatic, pagka-login mo, maglalabas yung ating PIN code. Sa ating PIN code, 4-digit number, kung itong ating password is alam ng sponsor mo, pagdating sa PIN code, hindi na po alam yan. Okay? Kasi ikaw na po yung bahalang maglagay. It's 4-digit number. Like for example, ATM ka, di ba? Yun yung ilalagay mo every transactions mo, every withdrawal mo. Same as kay Spartans Worldwide, ikaw lang ang nakakaalam, di ba? So, syempre, after that, sign in ka na dun sa iyong system. Okay? Next naman po natin, don't panic, di ba? So, ito yung isa sa mga common errors natin, syempre, yung itong nakikita nyo na yan. So, usually, naglalabas po ito pag naka-idle yung iyong URL o yung website na yon. Naka-idle lang siya. So, ang gagawin mo lang is i-type mo lang, i-retype mo para at least bumalik po siya dun sa ating login password. Okay po? So, dito, syempre, so i-click mo lang, sulat mo lang ulit yung SWC.com para makapunta sa login natin. So, once na nakapasok ka na kay Spartans Worldwide, syempre, hindi ka agad magpo-proceed sa services. Ang gagawin po natin is yung mga information, usually kasi pag nag-encode yung mga sponsor natin, hindi naman po kumpleto yan. Okay? So, ang gagawin po natin is i-input or susulat mo siya isa-isa yung mga correct information like date, mga single, double, taken, yan. So, ilagay mo yan dyan. So, dito, para po syempre una, fill up and complete your personal information, then continue next step. After completing the information, verify your email. Ayan, ito yung pinaka-importante. And syempre, click verify email to the top. Ayan, go to active email. Yung binigay niyo pong email dun sa sponsor nyo, di ba? Kung yun na ginagamit po personal, I suggest pwede kang gumawa for business para hindi masyadong magkahiwalay, magkagulong mundo. Pwede mong gawin
Siyempre, i-verify mo yan. Once na verify upline, mababago ko pa ba yung email ko? Ayan, pwede naman, pero isi-CSR mo na. Kasi pag verify mo na yan, hindi mo na siya ma-i-edit doon. Okay? So, next naman, syempre, ayan, ito. Okay lang, i-play po natin. Paano nga ba? Fill up ng Una mong gagawin, punta ka sa kahit anong browser o Google Chrome. Then i-type ang website natin, spartansworldwide.org. Then, input your correct username and password. Make sure na I doubly check bago I click ang sign in. Then, fill up your personal information. Then double check your email bago I verify. Then input your GCash account and GCash number. Then click Save Changes. Para ma-verify ang GCash, punta ka sa Gmail account mo, then hanapin ang no reply na email. If wala sa all mails, check mo ang spam or important. Then copy the security code and click here. Then input the security code and submit. Para ma-verify ang email, click Verify, then go to your Gmail account at hanapin ang no reply. diba? Again, if wala sa all mails, check mo ang spam or sa important. Then click Verify Email. Pag wala dun sa pinaka-main mo. Kasi may mga ano tayo na usually diretso sa spam. Okay? Next naman po natin, how to change password and PIN code. Ito guys, kanina temporary password lang yung pinay natin. So ngayon, ikaw na yung ng PIN code mo. 'Di ba? Once na bago mo na yung PIN code mo, automatic hindi na po alam yan ng sponsor mo. So, I suggest sulat. So, kailangan meron ka isang notebook dito, mas maganda. Lagay mo yung DID mo, yung password mo, yung username mo, yung PIN code mo para hindi mo siya So, para pa magbago ng PIN code, ng password, unang gawin mo, punta ka sa menu icon. Once you click the message, once you click, a message was sent to your email. So, ibig sabihin, pag-click mo ng menu, automatic, magsisend doon sa iyong email. Ayan. So, go to your email, search your SWC, no reply. There will be see the security code. And syempre, yung security code na gagamitin, nakalagay doon, is isulat mo. Okay po? Isulat mo yon. Then, i-click mo yung click here para dumiretso ka, bumalik ka doon sa portal mo. So once na pumunta na, click mo lang, you will to your personal account, scroll down, lagay mo yung security code na binigay natin, then ilagay mo yung bagong password o yung PIN code mo. Then after that, ayan, lalabas sa na yung pagbabago mo ng PIN code or ng password. So, syempre, panoorin po natin kung paano ba magbago. Ayan, sige po. How to change your log in password and PIN code. First, click mo ang menu. Then click mo ang Change Password. To facilitate the process of updating your password, click OK. Then, punta ka sa email address mo na verified sa account mo. Then click No. Reply for password change, then copy the security code and click here na word. After that, scroll down then, input security code, and create new password, input confirm password, then click submit. Note: use alphanumeric password it should contain, capital letter, small letter, number, and special character. That's it. Your password has been successfully updated. Click OK. Then how to change PIN code. Click menu and tap Change PIN. An email notification has been sent to facilitate the process of updating your PIN code. Click OK. Then, punta ka sa Gmail mo, then tap No Reply Email and copy the security code. Then click here Word. Then scroll down and input the security code. Then, create your new PIN. Reminder, do not use 1, 2, 3, 4 or 4, 3, 2, 1 na PIN. Every time na may transaction ka at lilipat sa ibang services, iisa lang ang PIN ang gamit. Ayun. So, sa password natin, alphanumeric, syempre. So, ang kailangan dyan, big letter, small letter,
number and yung ating mga kumbaga yung special character, yung mga at, mga slash, mga asterisk, yan ang kailangan pag password. So pahirapan mo yung mag-hack sa'yo. Joke lang. Pahirapan mo yung mga gagamit ng system mo. Mas maganda, ikaw mismo, syempre, huwag mong pahirapan yung sarili mo. Kailangan kabisado mo pa rin syempre yung password mo. And syempre sa PIN code natin, bawal po yung 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Ayan. Kasi po automatic sa system is hindi mo siya mailalagin. So, like nang sinabi, pwede mo ilagay yung ano mo, special mga dates mo, 'di ba? For example, anniversary ng jowa mo, ng asawa mo, 'di ba? So, dun yung natin yung ating PIN code. Okay? Kasunod pa po bang lahat? Pa-type ng number 12 kung nakakasunod pa. Kasi next naman po is how to troubleshoot. Ayan. Sa troubleshoot, upline, kailangan ko bang intindihin yan? Pwede po ba si upline na lang po? Di ba? Okay naman. Pero lagi namin sinasuggest, ikaw mismo, as negosyo mo ito, di ba? Mas maganda is alam mo kung paano mo siya ito troubleshoot. Okay po? Kasi bakit? Usually, may mga incident na yung system, How to create or ibig sabihin nun, isolate sa mga uplines mo, okay, sa iba hindi po okay. So, I suggest ikaw mismo yung mag-CSR, di ba? Ikaw mismo yung CSR mo kasi yung mga ITs natin, ang papasukin na system is yung system na may problema. Hindi po yung system. So, ikaw mismo, dapat, alam mo, to troubleshoot your system. May mga incident kasi na ikaw lang yung nakaka-experience nun. So, ang gagawin mo lang, punta ka sa MLM dashboard. Ito po, ang tawag dyan sa pinakawan sa nag-login ka, ang tawag dyan is MLM. Okay? MLM dashboard, ang tawag dyan. So, pupunta ka lang doon sa kulay blue na nakikita mo na yan. So, ang nakalagay dyan, support, click mo lang yan. Sa malapit sa menu, then syempre, create ticket. Then after that, input your subject. Yung specific topic, for example, request, incident, o di kaya error and all. So kailangan ma-identify mo ano ba yung problema mo. Pero usually, ang ginagamit natin dyan is, ito, yung ating S-wallet, yung pag may problem dyan, yung mga services, o di kaya yung ating problems. Ayan, yung enhancement problems. Kadalasan natin ginagamit yan. Then, input your concern in description. Ayan, clear, you can use Tagalog. So guys, wag na tayong mag-English kung hindi kaya. Kung kayang mag-English fluent at naiintindihan, go. Pwede na English, diba? O kaya itagalog, wag lang po Bisaya, baka hindi makaintindi yung CSR natin, ha? O di ibang other language, diba? So English, Tagalog, or Taglish, pwede po yan. Basta po, malinaw, much better. Okay po? Then, syempre, upload image of the error. So, mas maganda yung mga errors na yan, i-upload mo yan. So, ang kailangan is 3 MB lang. Pag screenshot, mabilis, lang yan, KB lang yan. So, pwede yung screenshot mo, then create ticket. Ayan. So, dito, ito po kung paano po mag-support. Ayan. How to create or contact customer support. Go to MLM dashboard, then click support. Then scroll down and click create ticket. Then input your subject. Be specific to your subject or topic. Input category. Request, incidents, informational, system events, project and enhancements, problem, recurring, others, MLM and services, and S-Wallet. Then input your concern in description. Be clear. You can use Tagalog or English, be polite and respectful, upload image of your error or anything you encounter. Then, click Create Ticket. Monitor your ticket, response within 24 hours. To view your created ticket, go to Ticket Dashboard, then scroll down. Then, to response your ticket, click View Ticket. Note,
The CSR will update you through your email address. Don't reply directly to the email. Respond through the ticket you created. Ayan. How to create or contact customer support. So, yun nga. So, dito sa CSR natin, ayan, huwag niyong kalimutan na balikan yung CSR natin. Madaming sa amin nagsasabi na, Apnes, patantagal ng CSR. Bakit ganito? Bakit ganyan? Lagi po namin tinatanong na balikan mo pa. Usually kasi, yung CSR natin, di ba, magre-reply sa email natin. Pero minsan tayo, hindi natin na-double check sa CSR natin. Para ma-view mo yung pinakaginamit mo, di ba? Huwag kang gagawa, for example, hindi pa nare-resolve yung isang problem mo. Huwag ka nang gumawa ng other support, 'di ba? Doon ka na lang ulit para at least yun pa rin at yun ang sasagutin ng ating CSR. Okay po? So mas maganda yung ating kumbaga yung natin is kailangan nakikita mo 'yan, 'di ba? So in 24 hours, 'di ba? Sabi nila, gano'ng katagal yung CSR natin? Depende po sa namin ng mga nagsi-CSR. Okay? Pero ang good thing nun, nare-replyan po kayo. Pero for example, paano pag ticketing? May problem ako. Eto guys, pag ticketing at hindi ka pa nare-replyan ng 30 minutes, I suggest, ayan, is mag-reply ka doon ng follow-up. Okay po? Follow-up po para at least kung kaya mo ng 15 to 30 minutes dahil alam natin medyo crucial pag ticket. So, I suggest follow-up po ng follow-up doon para pa-prompt o nakikita agad ng ating CSR na kailangan na yung item na yon o kaya yung ating problem na yon. Okay po? Nakakasunod pa po ba ang lahat? Pa-type ng number 13. Ayan, at least malaman ko lang kung buhay na buhay. Sabi ni Upline, daming pindot dito. Ayan, thank you, Upline. Ayan, si Upline Nelly. Ayan, di ba? Yan, gusto ko talaga yung mga nagpapa-message para at least makita ko po kung nakakasunod pa po ang lahat. Ayan. So, yun nga, CSR, masagad, sagutin nyo yan. And don't worry, for example, importante ito ganyan. May mga special akong kinakausap, di ba? Ask nyo na sa sponsors nyo na hindi pa kayo nare-replyan and huwag kayong mag-alala, may mga mag-message naman sa akin, okay? Huwag lang lagi, ha? Yan. Next, paano nga pa? Siyempre, una, S-Wallet. Unang-una, and how to fund, paano ba magpapondo sa ating system? Next is how to exchange and how every services. Ayan. So, unang-una, pag nag-start ka kay Spartans Worldwide, ang kailangan mong gawin is, after you attend ng training, i-try mo na yung system. Diba? Mas maganda ikaw mismo nakakapag-transact ka. Sabi nga natin, diba, mas mataas yung confident level mo pag ikaw mismo nakakapag-transact. Tama ba? Kung bakit yung mga estudyante, mas mataas yung confident ng mga tumataas kasi nakakapag-aral. Diba? Nakakapag-transact, kumbaga may action silang ginagawa. Sa negosyo na, ganun din po. Hindi ka makakapag-share ng negosyo, hindi ka makakapag-offer sa mga kakilala mo kung ikaw mismo hindi mo na-experience. Diba? So, hindi naman namin sinabi na kahit 10,000, 20,000, 50,000 agad yung ipapondo mo. Kahit 1,000, 2,000 para at least matry mo lang yung system mo. So, paano pa magpapondo? Siyempre, may dalawang option tayo. Unang-unang option is pwede dito sa ating office. So, over the counter. Sa office natin is real-time po yan. Ang charge lang natin is 25 pesos. Any amount na yan. 10 pesos, 20 pesos, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, ayan. Dito sa office is 25 pesos lang po yan. Ayan. Then, pwede rin naman online. Yung ating pagsisendan, diba, nawawala na. Ayan. Pagsisendan, magkaiba po yung pinag-send mo, yung kumbaga, sinendan mo ng franchise fee, at yung ating para sa products.
or ating mga fund. Ayan. So dito, ito po yung ating gagamitin pag nag-transfer ka ng pondo or bibili ka ng mga produkto. Ito po yung ating gagamitin. Okay po? Which is yung ating 0018-3048-18. Ayan. So, syempre, after that, ayan, ang gagawin naman natin is, sabi, funding is banking hours only. So, like na Monday to Friday, makapondo ka na. Fridays, mas maaga, mas maganda para hindi ka naabutin ng next week. So, upline, paano pag kailangan na kailangan ko ng pondo ng Saturday, Sunday kasi naubusan ako? We suggest meron naman tayong mga satellite centers, di ba? Kausapin nyo, kilalanin nyo para pwede tayong magpapondo doon. Ayan, ng ating mga kailangan. So, may suggest, so actually, bukod sa mga deposits kayo sa ating mga satellite center. Siyempre, tangkilikin natin yung ating mga kasama dyan. Okay? So, dito para mag-process sa online transfer, unang-una, punta ka dun sa designated mo na ginagamit. Kung bangko yan, pwede yan kasi may naman po dyan. Kung online transfer, online banking, pwede rin mga online platform, pwede mong gamitin yan. Kasi dyan is merong mga bank transfer na online. So dito, after you deposit your online transfer, take clear picture. So screenshot mo yan. Kung ikaw naman ay deposit sa mismong bangko, gawin mo, pin mo. Di ba? Now. Kasi pag yan, tatagal ka. Di ba? So mas maganda, malinaw pagkaka-screenshot, malinaw po yung pagkaka-picture para pag in-upload mo sa system natin, mas mabilis. At okay, di ka mas maganda. Diba? Click S-Wallet to your dashboard. Click Deposit. Click your purpose. So dito sa purpose natin, sa kung saan bang services mo gagamitin yan. So kung ticketing man yan, bills payment, remittance, yun yung ilagay mo doon. So upline, pag nilagay ko ba ticketing, diretso siya sa ticketing? No po. Automatic, diretso pa rin po yan sa ating S-Wallet na. Okay po. Then, syempre, ayan. Syempre, yung date and time. At syempre, kung magkano. So guys, pag nag-online transfer kayo, huwag nyo nang wag mo na pong isama yan. Kung magkano lang yung ipa-fund mo, for example, 5,000, 5,000 natin. Okay po? Then, syempre, submit. So, paano po ba yan? Yan, i-click po natin sa nakakasunod lahat. Yan, sige po, i-type natin yan. Hello. How to fund using online transfer/deposit. Step 1. Log in your online bank or GCash account. Then click Transfer. At hanapin ang Union Bank, then tap. Then input amount maximum up to 40,000. Then input Spartans Worldwide Enterprises Corporation in account name. Then input correct account number. And don't forget to input your correct email address. Then click Send Money. After that, save the screenshot of your bank transfer receipt or deposit slip. Important information. Bank reference number. Time and date of deposit, transfer. Amount of deposit/transfer. Step 2. Do the fund request in your system. Log in your system. Tap Services, then tap Swallet. Input your PIN code, then tap Deposit. Put all the details needed. Deposit via bank. Purpose. Any services for reference only. Upload deposit slip or bank transfer receipt. Make sure clear and readable reference number and time and date. Type reference number. Match in your deposit, slip, transfer. Type amount. Note: do not include service charge from bank or any online transfer. Then click Submit. Ayan. O, diba narinig? Ito sa ating process ng ating pondo, usually minsan natatagalan tayo kasi feeling natin, hindi pa, hello, ayan. So, mas maganda,
Sa reference na, for example, alam mo, di ba, na talaga naman, for example, sa ating S-Wallet, makikita mo kung cancel, pending, or kung goods na, complete na yan. Kung for example, up next, what if cancel siya, anong dapat kong gawin? Baka dun sa, bakit na-cancel, possible, baka blurred yung pagkaka-picture, o di kaya, mali yung reference number. So don't worry dun sa ating pinaka S-Wallet naman na ating transactions, makikita mo doon kung ano ba yung naging problem sa pagpaprocess mo ng ating pondo. Okay po? Kung mali yung kung for example, natama mo na yung pag-attach ng ating picture, yan, ilagay mo lang dito sa ating reference number na reprocess, tapos yung reference number. Okay po? Para at least alam ng ating mga nagpopondo na nire-reprocess mo lang siya or inuulit mo lang kasi may mali kang nagawa or may mali doon, blurred lang. Baka hindi ka, baka blurred lang yung pagkaka-picture. So ilagay mo siya sa reference number na reprocess tapos yung reference number ulit. Okay po? And syempre, suggest ko kung online banking yan, mas maganda ang kuhain nyo na i-attach is yung nandun sa email. Kasi po, nandun lahat, complete yung information and real time na alam mo na yun yung pumasok. At the same time, di ba, for example, nasa ibang bansa ka, di ba, I suggest yung ilalagay mo na date and time is naandun sa email. Okay po? Huwag yung kung kailan pinadala. Kasi lalo na kung OFW ka, yung task o yung mga makikita dapat is dun sa ating email. Okay? Nakakasunod pa po ba ang lahat? Kasi actually, may nangyari yan sa akin nang nilagay na yung date dun sa bansa. Okay? So, mas check mo din dun sa email natin. Okay? Nakakasunod pa po ba? Pa-type na number 14. Kung nakakasunod pa po ang lahat. Okay? Then, syempre, yung mga iba natin, for example, sa 7-Eleven ka. Okay? Bukod dun sa charge ng ating office, may charge pa sila doon na 20 pesos, 30 pesos. So, kung magkano lang yung nilagay, kung magkano lang yung pinadala mo, yun lang din talaga. Huwag mo nang isama yung mga charges. Okay? Next naman natin is, paano ba mag-change upline na lang yung pondo ko sa S-Wallet ko? Paano naman gagamitin para sa transactions natin? Diba? So, una mong gagawin is, pumunta ka sa S-Wallet mo, sa MLM dashboard mo, puntahan mo yung S-Wallet. Then after that is, click mo yung exchange, which is ito, yung kulay yellow. Then after that, ayan, ilagay mo na kung saan mo kailangan. Magkasama po yung bills payment, yung load, at yung ating bank. Okay po? Magkasama po yan dyan. Then, syempre, input mo kung magkano yung amount. So, don't worry, wala naman pong charge yun. Okay? So, lagay mo lang yung magkano yung amount. Then, ang pinaka-minimum po na pag-transfer is 100 pesos. Papunta po sa mga services natin. So, paano ba yan? Sige po, paki-click po yung ating video. Wala pala. Ayan. So, natin, akala ko may video pa tayo dyan. Ito na nga, proceed na tayo sa ating bills payment. Sa ating bills payment, paano ba? Diba? Paano ba mag-transact? Paano ba mag-start na tayo ng negosyo? Paano ba ako magagamit ng ating bills payment? Na-exchange mo na siya, automatic, diba? Pupunta ka sa payment mo na icon, dun sa S-Wallet, dun sa MLM dashboard mo. Usually kasi ngayon dito wala na siya sa services. So balik po, pumunta ka sa MLM dashboard, click mo yung bills payment, then after that, syempre, input mo na yung PIN code, then after that, yung category, ano ba yung babayaran mo? Utilities, ayan, tubig, ilaw, mga government, mga loan, mga credit card, ayan. Yan, then syempre, click the 3 dot, yan yung nasa left side. Then, syempre, click mo yung kailangan mong bayaran na billers. Then, input the necessary information like account number or transaction
ID. Ayan. Then, input your account name and input your amount. So, sa account name, kahit di mo naman kompletuhin, pero kailangan maayos po yung transaction ID natin. Then, proceed. Dito sa ating, sa ating bills payment, may mga nagkaka-problem minsan na, di ba? Sabi nila, bakit ayaw pumasok yung account number ko? Tama naman, di ba? So, ang kailangan mo, i-double check mo kasi may mga billers, di ba, na ang kinukuha yung account number, minsan na meron naman yung pinaka-invoice number. O di kaya, may iba naman, kasi depende sa billers natin yan, uplines, di ba? So, for example, SSS, ayan. Magtatransact ka ng SSS natin. So, sa SSS natin, hindi yung account number mo yung kailangan, which is yung SSS number mo. Diba? Ang hinihingi usually doon na nakalagay is yung PRN. Tama, PRN. Ayan, yung PRN na kailangan mong hanapin o kailangan mong kuhain dun sa pinaka-SSS website, okay? Para pag na-transact mo doon, nakakuha ka na ng PRN number, is yun ang i-input mo sa transaction ID or yung account number na tinatawag. Tapos, lagay mo yung account name and yung amount. Okay po? May mga incidents na ganon. Kaya wag kayong maguluhan. Okay, mag-panic na hindi nagpo-proceed siya. So, i-message nyo lang din po yung mga uplines natin. Then, so dito, once na-transact mo siya, automatic yung cashback mo o yung income mo na 10 pesos is may iwan yon. Okay? So, wag mo nang ilagay yung special character, di ba? Yung mga may asterisk, may mga, may dash, ganon, di ba? So, mas maganda is, example, Maria Geraldine, ganon. Manang ilagay yung dot, Maria, yung MA na lang, tapos yung Geraldine. Okay? So, ganon yung ilalagay. PRN. Tama naman. PRN, okay? So, paano nga ba yan? Sige po, pa-play po. How to transact bills payment. Click or log in bills payment. Input PIN code. Then click arrow button to view home. If you are using mobile view, then click bills payment, tapos piliin mo ang bills na gusto mong i-transact. Click 3 dot at the left side sa billers na itatransact mo. Input all details needed, reference number or account number. Then input account name or payor name. Then enter amount. Note, do not use special character like comma. Then click submit. Well done. Click OK. To view your receipt, click 3 dot left side. You can view your transaction, print transaction, or download transaction. That's it. And that's it. Okay? Dun yung ating mga yung ating mga receipt, punta lang kayo ulit sa home para makita nyo yung resibo, okay? Kasi may iba na naghahanap sa mismong sa mismong billers natin. Yung mga billers natin searchable yan kasi 'di ba, yung ating mga billers naka-alphabetical. So sobrang dami nating mga billers nationwide, 'di ba? Hindi mo isa-isahin mo siya. Pwede mong i-search dun sa pinaka-search button sa taas. Ayan. Kung naka-laptop ka, meron sa left side na search. Pag naka-cellphone ka naman, yung parang arrow. Yung arrow na nakaganito. Ayan. And is pwede mo siyang i-click. Tapos nandun bills payment, code, remittance. Tapos sa baba, so, pwede mong i-search doon para at least hindi ka na mag-isa-isa. Nakakasunod po ba ang lahat? Pa-type ng number per 15. Ayan, kung nakakasunod pa. Okay, next po tayo. Gusto ko lang po pala, kung bakit ako nagpapaklik para sure ako nagising pa po ang lahat. Ganun lang po yun. Okay, next po sa atin is paano ba mag-transact ng ating mga bank or remittance. So, dito sa ating mga remittance, ayan, so
ilan po yung mga remittance natin. Click mo yung ating bank or yung remittance dun sa S-Wallet or sa MLM dashboard. Then, ilagay mo yung PIN code mo at i-click mo yung okay? Para dun, pagpunta mo naman sa, sa ating remittance, click mo lang yung ating desired na pupuntahan, for example, GCash. Then, click mo yung tatlong dot doon sa left side. Then, click transact. After that, lagay mo yung mga information na kailangan mo. So, yung account name, like sinabi ko, wag mo nang sobrang habaan. Diba? Kahit hindi mo na ilagay yung buong pangalan. Mamaya, Jose Protasio Rizal Kemerut Eclabush. Yung mga ganun. Pwede mo naman ilagay Jose Rizal na lang. Diba? Si Jose Rizal, i-click mo. Ilagay mo lang dun sa account name. Yan, syempre, ang pinaka-importante sa lahat is yung account number. Ayan. Kasi, baka mamaya, sa sobrang gusto mong makita, di ba? Kumbaga, namang hinabaan yung account name, hindi mo nakita na double check yung account number. Sa account number po, double check, triple check mo kasi po, kung mali yung account number, di ba? At tama yung account name, hindi po yan, kumbaga, magpo-proceed po yan dun sa maling number. Yan. So, ang goal is tama ang account number. Ayan, kasi nangyari na po sa akin sa sobrang excited ko, di ba? Ang nangyari is nagkamali ako. Imbis na 42, naging 41. Di ba? So, ayun, napunta sa tamang kamay. Hindi na po namin makuha. Di ba? So, hindi na rin niya kinailangan. Wala nang magawa. Wala na kami magawa sa buhay namin. So, mas maganda, syempre, is i-double check and i-triple check dahil nga real time yung ating transactions. Then, syempre, proceed. So, dito, sa ating remittance, guys, take note. Yung remittance natin, wala ka pang income doon. Okay? Ang gagawin mo is mag-a-add ka. Okay? So, dito, kailangan mong mag-add para um-income sa ating remittance. Sa bills payment, automatic may iwan yung cashback doon. Sa remittances, hindi po. Okay? So, kailangan mong mag-add kung magkano po yung i-add mo. Okay? Sa ating remittance lang naman po yan. Okay po? Then, syempre, sabi ko nga is, pwede ka magdagdag dyan ng any amount, depende sa gusto mo sa buhay, depende sa konsensya mo. Diba? So, ilagay mo siya, kailangan mong mag-add ng any amount. So, paano nga ba yan? Sige po. Pa-play po ng video. How to transact remittance and bank. Click Services, then tap Bank. Input your correct PIN code. Then, click arrow sign upper left to view home. Then, click Bank. Scroll down, then click 3-dot left side sa remittance na gusto mong transaction. Click Transaction. Input necessary details. Input correct 11-digit mobile number, then customer name, then input your charge, then amount. Minimum 100 pesos. Double check, then click Proceed. Well done, click OK. Click View Transaction to copy or download receipt. That's it. Ayan. So, nakakasunod pa po bang lahat? Pa-type na number 30. Ano number tayo? 16. Diba? Binubuo ko talaga yan. Makakamot tayo. Ayan, 16. Okay. O, diba? Napaka-attentive ng ating mga kasama dito. At next naman po natin sa ating, ayan. Ay, ito pa pala. Reminders lang po actually, sorry. Sa ating remittance, for example, GCash, na encounter lang namin recently, sa system natin, guys, wala siyang bawas na 2%. Okay po? Pero, pagdala po to na pagpasok dun sa GCash ng pinagsendan mo at nag-exit na siya sa 8,000 ng talaga, kahit saan ka, sa 7-Eleven or sa any mga remittance center, di ba? Pag ginamit ng kasama ng mga, for example, 7-Eleven or Spartans, merong 2% yun. Actually, mas mura pa tayo sa 7-Eleven, di ba? 20% bukod pa dun sa 2% na mapunta dun sa ating kliyente. For example, nagpadala
ng 10,000 dun sa mother ko. Di ba? Gamit si S-Wallet. Sa S-Wallet natin, walang charge na 2%. Pero pagdating dun sa mother ko na GCash, may 2% yun. Okay po? Hindi yung kasalanan ng Spartans. Kasalanan yun kasi syempre, nag-exit na siya dun sa ano. Sa atin kasi hanggang 40,000 pwede tayong mag-send eh. Pero yung makaka-receive nung ating ano, baka nag-exit na siya sa magkano niya, automatic, magkakaroon po yun ng 2%. Okay po? Nakakasunod po ba ang lahat? Baka mamaya may mga ano naman tayo na, sabi niyo wala tayong 2%. Yes po, wala. Sa system natin wala. Pero pag transfer doon, from GCash, kumbaga sa GCash account number na yon is may charge po yun na 2%. Okay? Patsype ng number 17 kung nakakasunod pa po. Ayan, sige po. O, diba? Next po is yung ating favorite. Yung ating airline ticketing, pinaka-favorite ko yan sa lahat. Diba? So, dito, sa ating airline ticketing para makapag-transact ka, ayan, syempre unang-una punta ka sa MLM or sa S-Wallet, then click mo yung ating ticketing, ayan, ticketing. So, hindi po siya sa travel, sa ticketing, okay? Pero bago ka mag-proceed doon, pumunta ka muna sa markup, okay? Sa markup natin, i-click mo yung pinakauna. Baka mamaya excited kang mag-book pero wala kang markup. Congratulations, di ba? Wala kang income. So, ang gagawin natin, click mo muna yung markup sa website. Meron parang tao doon, di ba? Click mo yon, then syempre, click mo yung setting, input the desired. So, pag local, 500, pag international is 1,000. Then, siyempre, submit mo. After that, hindi mo na kailangan mag-back kasi may nakalagay doon na home. Click mo lang yung home. Then, search ka na ng flight na kailangan mo. Yung information like origin, destination. Then, siyempre, departure date. Kung one way or round trip yan. Then, click mo yung search na. Okay po. So, dito, click your desired flight and click book now. So, input the necessary information of the client. Then, syempre, pinaka-importante, basahin yung fair rules, okay? Mga fair rules po tayo dyan. Confirm now. Click confirm booking, click menu icon, and select booking. Example, na-confirm mo na, guys, ang pinaka-importante dito, di ba? Pag na-click mo yon, i-check mo kung or confirm. Kasi po, kung on hold yan, ibig sabihin hindi pa yan tapos. Kaya hintayin mo yung word na confirm doon sa e-ticket na ibibigay mo sa kliyente. Kasi baka mamaya, nakalagay doon sa ticket na on hold, nasa airport na siya. Magandang bagay, hindi siya makakalipad. Kasi nakalagay doon on hold. So, hintayin mo siya na for example, 30 minutes na at i-CSR mo na mag-ticket. 30 minutes, 15 minutes kasi mabilis pong magbago. Mabilis pong magbago yung flights natin. Mabilis din po ang siyempre, click the PNR na yan, recent book for yung PNR number. Click the status. So sabi ko nga, it's either on hold or confirm. Then, click yung and send yung ating kliyente. So, for local, 500. For international, 1,000. So, pa-play po ng ating video. How to book airline ticket. First, tap services in your dashboard. Then, click ticketing icon and input your PIN code. Bago ka mag-search ng flights, make sure na nakaset na ang markup mo. To set your markup, tap this icon, then dito makikita mo ang statement of account. Encashment, commission, encashment, wallet, my encashment, booking, and settings. To set your markup, click settings.
Then input your desired markup domestic maximum 500 and international markup maximum 1000. Then click Save Changes. After that, click Home and start searching flights. You can search one-way and round trip. Then input origin. You can type airport address or airport code. Then input destination. Then select departure date and your flight class. And then select mo kung ilan ang adult, children chose and infant. Then click Search Now. After that, kapag nakapili ka na ng airline, click Book Now. Fill up correct passenger details. Surname, first name, email address, nationality, gender, date of birth, address. Then, if may additional baggage, after that double check. Note, hingan ng ID ang passenger para madoble check ang details. Read the fare rules. Then click Confirm Booking. You can view your itinerary, just click Share Itinerary. To view your confirmed ticketing, just click Menu icon, then select Booking. Pwede mo i-click ang PNR number para ma-check mo kung confirmed ticket na. That's it. Ayan. So guys, eto guys, meron ako dahil ngayon tayo po ay nasa maintenance stage ng ating airline ticketing. Ayan, nasa upgrade ng ating system. So ang gagawin po natin ngayon is manual. Paano pong manual? Pag nag-search ka dito, punta po kayo. I-send ko naman po ito sa may mga yung mga ating uplines. Wait lang po Sa mga technical speakers natin, isi-share ko lang po Okay lang ba? Co-host lang po ako, sir. Ayan. Co-host lang po ako. Kasi once po na Ayan. Once na, for example, nakapag-search tayo, guys. Ngayon lang naman to, don't worry, mabilis lang po ito. Kumbaga, inaayos lang yung upgrade ng system natin. Kasi ang gusto talaga natin ngayon is from airline ticketing, ipa-flash hotel, ipa-flash mo na lang yung travel. Ganun po yung ginagawa ngayon. So, ang gagawin po natin, pag nag-search ka sa system natin, nakapag-search ka na, nakita mo na yung gusto mong flight, punta ka dito. Ay, stop. Sige, stop sharing muna tayo. Sige po. Ayan. So, ang gagawin po, eto, punta kayo din sa Facebook na to, Spartans Worldwide. Diyan nyo po i-input. Diyan nyo po i-send yung information. Chat nyo na lang po kung kailangan nyo po. Yan, Spartans Worldwide. Ayan, may mga IT speakers at tip speakers natin dyan. Meron na silang ganito. So, dyan kayo magme-message nung mga information na kailangan nyong i-book. So, magbibigay po kami ng ng format. Ayan, ito po yung format na kailangan. Isi-send ko po ito. Ayan, sa mga ating tip speaker para at least diyan po ninyo ilalagay yung ating information. Okay po. So, ibibigay po namin yan pa-share. So, isa-send po namin sa mga speaker yon yung form para hindi kayo mahirapan. Pag na-fill up nyo po yung mga information na ibibigay po natin, i-diretso po yun doon sa sinend ko po. Yung pinakita ko pong page, yung Spartans Worldwide. Then, after that, kasama po doon yung ating ID. Pag local, kailangan po ng any ID. Pag international, kailangan password. Para po tuloy-tuloy yung book natin. Okay po. So any naman mo, kahit sino po, pwede mag-message doon sa pinakita kong Facebook. Yung ating Spartans World, Space-wide. Diba? Para makapag-book. Sa booking lang po yun, guys. Clear ko lang po. Sa airline ticketing lang po yun. Sa mga services natin, diretso po tayo sa ating support. Okay po? Dito lang po sa ating airline ticketing dahil nga po sobrang bilis ng pagbabago ng presyo. Kaya po, ginawa po yun ng ating mga IT. So, okay po? Nakakasunod po ba ang lahat? Nagigets po ba? Okay lang pa type ng number?
18. Yan. Sabi niya, kumpleto yan. Number 18 na tayo. Okay, number 18. Okay, nakakasunod pa ang lahat. Next is yung ating hotel booking. Ayan. Sa ating hotel booking naman, syempre, for example, di ba, gusto nyo rin magpa-book ng hotel. Pwede rin natin. Okay po. So sa ating hotel booking, ayan, click mo yung services, click hotel, then click the PIN code. Then syempre yung destination, yung hotel na gusto mo kung may destination kang hotel talaga or yung lugar lang, pwede rin po yan. Then ilagay mo lang yung hotel booking, hindi po pwede na isang example. April 1, tapos April 1 din yung out. Hindi po. Dapat the next day po. Okay po, 24 hours po lagi. Then, syempre, scroll down to check the hotel, then select client information, then submit. Then, to view your booking transaction, click the menu, then click my booking. So, every book mo, may 5% ka po doon. Okay po. So, ito sa ating hotel booking, ayan, sa airline ticketing, ano daw? Ating airline ticketing, hotel booking, and travel and tours, for example, may kakilala ka na gustong magpahanap sa'yo ng travel and tour na, for example, sa Hong Kong district, sa Palawan, yung mga travel and tours natin, yung 4 days and 3 nights, mga 5 days and 4 nights, doon din po sa pinakita kong Facebook, doon din po kayo mag-message, di ba? So, input nyo lang po, meron na kayong markup doon or wala. Okay po? Para at least masagot po. Kasi madami nagtatanong sa akin, may mga kliyente po ako nang magpa-check ng ating travel and tours, ano po dapat kong gawin? Ang gawin mo lang po, mag-message lang po kayo sa speaker natin, yung form at yung ating kung saan kayo magsisend, pwede nyo hingiin dun sa mga tip speakers natin dahil every group naman po meron tayong mga tip speaker. Okay po? So, dun nyo po isi-send para at least makapaghanap po kayo ng travel and tours ninyo. Okay? Kasi sabi nila wala ng mga tour packages. So, pwede po doon kayo mismo, pwede kayong magpa-customize ng gusto po ninyo para sa inyong kliyente. Okay po, nakakasunod pa po ba ang lahat? Next naman po natin is yung ating network. Ayan, so syempre, pinakagusto natin to. Diba? Bukod sa services, mas gusto natin tong network side. So paano ba syempre, unang-una, kung ikaw ay naka-multiple branches sa una, hindi ka pa nakapag-multiple, diba? Nag-add ka lang sa mga susunod na araw, ang gagawin mo lang, kailangan mong i-sub-account yan. Bakit po? Siyempre po, dito ka sub-account, once po na hindi mo sinab-account lahat, isa-isa lang yan, kumbaga single lang nakikita. For example, ang bilangan nun isa lang. Pero pag nasub-account mo lahat ng accounts mo, automatic po nun is makikita o makakount as one po. Lahat yun, naka 30 accounts ka man, 4 accounts ka man, 50 accounts ka man, di ba? 15 accounts, 7 accounts, lahat po yun is maka-count. Kasi po, may mga franchisee kami na nakalimutan i-sub-account. Imbis na top earner ka na, hindi pa. Kasi, so, hindi mo kasi siya na sub-account. Okay po? So, dito, punta ka ng dashboard, click the menu bar and click submit. Then, after that, punta ka sa request, yan. Then, punta ka sa main account mo. So, pag magre-request ka, ang gamit is yung main account. Okay po? Tapos, dun sa main account, ilalagay mo yung punta ka sa add button, then ilagay mo yung username ng bago, yung i-add mo na bago, then syempre, yung password ng bago. Tapos, i-input mo yung PIN code ng main account. Okay po? Then, click send request. Then, after that, punta ka dun sa account number 2 mo. Syempre, ang gagawin mo, punta ka sa sub-account, punta ka sa convert, then i-click mo yung request para ma-accept mo yung na-request mong sub-account. Okay po? Next, paano nga ba mag-sub-account? Pakiclick na lang po ating video.
how to add sub-account, especially sa mga naka-multiple accounts. Una mong gagawin is log in mo muna ang main account mo. Then click menu button at I-click ang sub-account. Then scroll down at I-click ang request. After that, I tap ang add. Then input account, username. Yung username na gusto mong i-sub-account. Then input requested password. Then PIN code ng main account mo. Then click send request. Then click OK. Next na gagawin mo para ma-accept mo ang request, kailangan mo muna mag-sign out sa main account mo. Then I log in mo ang account na ni-request mo. Then click menu button at tap sub-account. Scroll down and click convert. Swipe right and click arrow, then accept. And input your PIN code. And that's it. And that's it, sabi niya. Okay, next naman po natin, syempre, is yan, wait lang. Next natin is yung ating network panel. Sa ating network panel, ito yung, actually, yung MLM dashboard. Okay? Tapos, ito ating network panel. Ating network panel, meron niyang apat. Unang-una is network income. Etong network income is ito po yung in-income mo from Tuesday to Monday, 11:59. Ayan po yan. So, ibig sabihin, kung zero ka, di ba? Kung zero ka ngayong Monday, walang bababayan na available income kinabukasan. Okay? So, once forever, sa Tuesday naman, pagdating ng 12:01, 12:02, makikita mo na yung from network, bababa siya ng active income. Di ba? Available income, sorry. Available income. Yun po is kung may bumaba. Yan. Then, after that, syempre yung overall income, ito namang overall income na to, yung nag-start ka kay Spartans, papunta ng present. Okay po? Mapa-cheque man yan, mapa-S-wallet man yan, dito po yan sa overall income. Next naman po, yung ating payout, ito po yung mga chineke mo lang. Okay po? Yung mga chineke mo, dito po yan sa ating payout release. Ayan. So, next naman po natin is yung ating SWC bonuses. Ayan. Sa ating bonuses, nandiyan yung binary, yung ating referral bonus sa indirect, yung ating unilevel, yung residual, and syempre yung activity. Sa bonuses po natin, syempre, naandyan kung ikaw po ba is nabangga mo na yung mga nasa taas, ibig sabihin yung mga binary points values natin, yung mga 2,000, yung ating nakapapasok po siya sa GC points natin, ayan, makikita mo yan dito sa ating binary pairing. Then, syempre, yung ating direct referral naman, syempre, diyan naman yung tinatawag na pag may napapresent, pag may direct ka or na naging franchisee ka, ikaw yung napasali, dito po papasok yan sa ating direct referral. Na pwede mong gawin, syempre, na pang-produkto. Okay? Syempre, yung indirect referral natin, yung mga napafranchise mo, yung 88 pesos. Then, yung unilevel bonus naman natin, dyan mo monitor kung nakakabili ba ng produkto yung mga kasama mo. Okay? Syempre, yung residual, yan ang lagi kong magandang tinitignan kasi yan syempre, diyan mo makikita yung mga franchisee mo na hindi umattend ng training pero nagtatransact. Yan. Diyan makikita yan sa residual mo. Then, ang good thing kay Spartan, sobrang transparent. Nakikita mo lahat ng activities mo or lahat ng activities na nangyayari dun sa ating system. Okay? Next naman po natin is yung ating incentive. Sa ating incentive, nandito po yung lifestyle points na tinatawag na nandyan po. Pag sa Sodexo, kailangan naka 3 points ka bago mo siya ilabas. For example, kumbaga yung ating na Sodexo mo is nasa 10. Automatic nun is ang mailalabas mo lang is 9 kasi every 3 lang po, every 3 points lang. So 9 po
yung mailalabas mo na sa ating Sodexo or sa ating mga SM certificate. Okay po? Syempre, sa ating local travel, syempre nasa ano po yan, 20. Ayan yung mga ating mga lahat po ng mga kumbaga mga incentives natin dyan. Then syempre, pag mga products, matic po yon, equal pa naman po, kumbaga 1:1 naman po sa mga produkto natin. Okay? Next naman po natin, syempre, nandiyan pending, complete, cancel. And ito, yung ating direct referral GC. For example, di ba doon sa ating direct referral is merong 1,000 cash, 1,000 GC. Dito po, pwede mong i-click. Yung ating direct referral GC po is per GC click. Okay po? Ayan. So, paano ba mag-click ng direct referral GC? Siyempre, punta ka sa incentive, click mo yung direct referral GC, click mo siya unclaim. Yung pala claim. Then, syempre, click mo yung claim, get the receipt. Ang kailangan po, pagpunta mo ng office, naka-printed po yan. Okay? Then, syempre, go to your name, go to name, you click earlier. Then, syempre, click pen. Yan, dyan mo siya i-download. Ayan, download and print. So, paano po ba siya? Pa-click na lang po. Meron po. Yung GC na to, pwede natin magamit, pambili, or sa ating voucher, no? Pambili ng ating product dito kay Spartans Worldwide. So, una mong gagawin, syempre, ilagin mo ang iyong Spartans account, and then, puntahan mo yung incentives. Okay? So, click mo lang yung incentive. Dito, syempre, scroll down mo lang, and i-click mo ngayon yung direct referral GC. So, once na maklik mo na yung direct referral GC, no? So, makikita mo dito na merong unclaim, pending, or claim. Okay? So, scroll down mo lang, then swipe mo lang pa right. And dito mo makikita na nakalagay na unclaim. Ibig sabihin yan, hindi mo pa siya nakiklaim. Okay? So, ang gagawin mo lang is i-click mo lang yung arrow sa baba. Then, click mo yung claim. And, click mo yung yes, claim it. Yan. So, dito guys, so magsasubmit po yan and then i-accept po yan sa back office po natin. And meron po yan naka-note dyan, no? Direct referral GC claim will proceed to pending. So, kailangan syempre, mo, una mong gagawin dito, i-click mo yung okay. ating, Then dito guys, kailangan natin kunin yung resibo ating, para yun po yung i-present natin sa mismong counter. para maklaim okay? yan dito So, sa puntahan ating ulit mo natin yung ating incentives, okay then yung po. direct referral GC, no? Then, i-click po natin yung arrow and makikita mo dyan yung print or download. Okay, so click mo dyan is yung download para makuha natin yung copy ng receipt. Ayan, click mo lang yung download. Then ito guys, no, kailangan natin siyang i-print, no, para ipakita natin doon sa mismong counter. Okay? Next naman po natin yung ating ito sa mga kumbaga, nagme-maintenance, di ba? Sa lahat ng binibili na produkto na kailangan po, is syempre encode natin yan. Meron tayong tinatawag na products points value at meron tayong tinatawag na binary points value. So, ibig sabihin, kailangan bago matapos ang buwan, dapat encode mo na yan para makuha mo yung ating PPV or products points. And syempre, what if Agnes, hindi ko siya na-encode within the week. Congratulations, wala ka pong uni-level bonus. Ayan. Pero, pwede mo pa siyang ipasok sa ating points value. Okay po? Na pwede maging isang one account. Okay po, nakakasunod po ba? Ayan, so ibig sabihin, lahat ng nabibili mong produkto, suggest ko, i-encode mo yan. So dito magandang Spartans, hindi ka na pahihirapan. I-click mo na lang ng i-click para at least, diba, automatic na, kumbaga, napunta na siya sa left or right mo na at
Next naman po natin is yung ating paano ba mag-encode ng products. Yun nga, punta ka sa product, click your product you want to encode, then click right or left, then syempre click arrow to claim. Ayan. Next naman, how to generate this e-ticket. Diba? Dito magandang bagay. Hindi mo kailangan, diba, ng bonggang-bongga na talagang i-check. Ang dito maganda, easy click mo lang, magkakaroon ka na ng e-check. So go to your MLM dashboard, then click generate e-ticket, e-check, then enter the date range you want to start and end. Then sabi for example, gusto mong malaman magkano pa yung in-income mo March 1 to March 31, pwede mong gawin yon para at makita mo magkano ba yung... So, paano ba mag-create yan? Sige, pa-play po ng video natin. How to generate E. Check. Go to MLM dashboard, then click menu and select generate E. Check. Then enter date range for E. Check. Start date and end date. Then click submit. Then download file. That's it. Oh, 'di ba? Yan yung makikita mo 1 million, 'di ba? Ganun kasarap every month makikita mo 1 million. Next, paano ba mag-encash? Punta ka sa MLM dashboard, then click menu. So dito pag mag-encash ka, every Tuesday lang po, okay? Para ma-withdraw mo yung in-income mo, yung available income mo, mapunta, it's either e-check or cheque or S-wallet. Okay po? So, click mo yung withdraw money, then your PIN code, and click mo kung S-wallet or check, then input the withdraw. Then, syempre, click submit. So, yun yung magandang bagay. Ikaw mamimili kung check ba siya or wallet. And, makukuha mo yan or magre-reflect yan sa S-wallet mo every Tuesday. Okay? So, dito, next naman, yun na nga. So, every encashment po is Tuesday ang click. So, Tuesday clicking. Then, Friday po is every makiklaim yung ating cheque or yung ating S-wallet. Siyempre, eto na nga. Di ba may bago tayong services? Ayan. So, dito, upline, may bago tayong services. Paano ko ba yung ating Peel British, diba? Sa ating Peel British, ang gagawin nyo po, syempre, i-share screen ko na lang po kasi wala po dyan sa ating i-add ko na lang po ito. So, diba, may bago tayong services. Ang gagawin natin, diba? Syempre, input mo na yung mga information mo. Punta ka dun sa services mo, then click mo yung Peel British. Ayan, yung ating Peel British. Then, after that, uplineers, paano ko ba siya i-mark up? Paano ko ba siya dadagdagan? So, sa ating Peel British, 200 to 1,000 ang income mo. Okay? So, click mo yung tao na to sa kabila. Then, click mo yung settings. That, syempre, yung markup mo, ikaw na bahala. Kung magkano, nilagay ko lang dyan 500, pero pwede naman 1,000. Depende po yan sa'yo. Then, syempre, for example na lang, 1,000 na lang. Yan, 1,000. So, ang gagawin mo lang is save changes. Then, after that, syempre yan, settings has been updated. Click mo lang yung okay, punta ka dun sa parang burger sa taas, di ba? Then, click mo yung subscription. Then, after that, input mo lang yung mga information na kailangan like first name, middle name, last name, mga address, birth date, contact number, email, nationality, syempre, pinaka-importante. Ayan, mga nature of work. Then, dito ka na magse-select ng package na gusto mo. Sa package yan, meron tayong 50,000 na coverage, meron tayong 100,000 at meron tayong 150,000. So sa ating 50,000 package is meron kang 270 na income. Ay, 270 yung ating system, then may income kang 1,000. So ibig sabihin, kung ang kinuha mo na plan coverage is plan 1
is ibebenta mo siya ng 1,270. Okay? So, ibig sabihin, may income ka na doon na 1,000. Diba? Isang account visit lang yan. Diba? 1,000 na yun, meron kang, for example, na aksidente. So, personal accident to mga appliance ha. Sa personal accident natin, for example, na aksidente sa motor, meron kang meron siyang 25,000. So, lahat ng aksidente, huwag lang aksidenteng nabuntis. Ha? Baka mamaya sabi mo, na aksidenteng nabuntis, hindi ko kasama yun. Na aksidente lang, okay? Then, for example, huwag naman sana namatay, di ba? Meron yung family na 5,000 pesos bukod dun sa coverage na mabubuo niya yung 50,000. Then, syempre, meron pang cash assistance pag nasunugan, COVID, at syempre, meron ka, for example, may emergency. So, for example, sumakit siya na emergency room, pwede mo makuha yung 5,000. Okay po? Sa 5,000 na yan, emergency, nakagat ng aso, pwede rin po. Nakagat ng ahas, basta, wag lang talaga nakagat ng sarili. Joke lang. So, lahat po yun is kasama yung ating sa emergency. Then, syempre, i-submit mo na pag kailangan. So, for example, pag 100 naman, automatic is 1,340. So, ibig sabihin, dun sa system natin is 340 lang. Tapos, ipa-plus mo yung markup mo. Okay po? Then, syempre, sa ating 150,000 pesos. 405 naman po. So, nakakasunod po ba? So, yan yung ating Phil British Insurance na bonggang-bongga. Ayan! So, madami po bang natutunan? Okay lang, pa-press ng number 20. Kung madami pong natutunan ngayong araw na ito,